So ngayon mga bossing, eto na. So syempre ang COMELEC dahil nga according to Congress magkakaroon ng special election. So ang COMELEC naghanda po sila. Actually, nag-strategize na po sila. Gumastos na actually ang gobyerno diyan sa supposedly election sa Negros Oriental. Gumastos na sila. Kumbaga may mga resources na silang nagamit dahil nga syempre magsa-survey na sila, ipiprepare na nila yung mga materyales. So aside from the materyales, nag-feasible studies na sila at sinabi nga na hindi na nila gagamitin yung PCOS machine. Hindi na daw muna gagamitin yun, manual na lang daw, parang sa barangay elections na sinusulat yung pangalan. So apakarami ng mga nakaganapan diyan, bang. After 3 days nung nag-open yung pagpasa ng certificate of candidacy, wala pa pong nagpasa ng kanilang mga certificate. Ngayon mga bossing, naging matunog, natatakbo diyan sa distrito na yan ay yung dating kalaban ni Congressman Arnie Teves na pamangkin or pinsan ni Governor Digamo. Tapos sabi according to him, kinausap na siya na wag nang tumakbo kasi patatakbuhin yata either yung Fritz Diaz or yung si Janice Digamo. So as early as yung pagkatapos ng barangay elections, nagtirahan kagad. Nagpakita kagad ng mga totoong kulay yung pamilya na yan. Yung pamilya Digamo tsaka yan Diaz. Yung dating kalaban ni Congressman Arnie Teves nangagat ng nangagat. At ang kinagat niya, yung mga kamag-anak niya. Binanatan niya si Fritz Diaz. Binanatan niya si Janice Digamo na di umano hindi eligible na tumakbo dyan sa District 2. Tapos nung tinanong si Henry Pride Teves, sabi niya parang I'm still weighing. Wala pa akong desisyon pero parang ayaw ko. Di eto na, biglang dumating yung kanina. Dumating yung araw kanina, nagpasa si Pride Henry Teves ng kanyang certificate of candidacy. Tingnan ninyo mga bossing. Before that, nagsalita si Boss Dada TV at saka si Sal Panelo. Nagsalita kami, parehas kami actually ni Sal Panelo ng suhestyon na dapat may Teves na tumakbo. Kung hindi man si Pride Henry Teves, dapat tumakbo si Congressman Arnie Teves dahil wala pa namang ruling na kapag ikaw ay designated terrorist. Nag-suggest tayo, even si Sal Panelo, kasi para sa akin, sabi ko, tumakbo ka. Tapos wala namang mawawala sa iyo Kasi kahit naman matalo ka dyan, okay lang, di ka rin naman makauwi sa Pilipinas Dahil napakatindi nung kaso mo No bail yan. Ang dami ba naman nung namatay na isinisisi sa'yo. Pero imagine kung mananalo ka. Sampal na sampal to sa mga congressman na pumirma dun sa resolusyon na ikaw ay patalsikin. At sampal na sampal po ito mga bossing sa mukha ng makakapal, maganid sa kapangyarihan dyan sa Negros Oriental na walang ibang ginawa until now. Putak pa rin sila ng putak patungkol sa mga Teves. Samantalang yung mga Teves, hindi naman nagsasalita against them. So imaginein mo kung mananalo ka, sabi ko. Sigurado, Congressman Arnie Teves, talaga namang mapapahiya sila ng bonggang-bongga. Pati DOJ, mapapahiya. Pati anti-terror council, mapapahiya. Bakit? Pantakin mo, may terorista ba na mahal ng taong bayan? And biglang tumakbo si Arnie kanina, na-excite ang buong sambayanan. Sumabog ang social media. Kaliwat kanan ang mga media, yun ang binalita. Tapos ang tagging nila, the terrorist tag, the Henry Pride Teves, Father Certificate of Candidacy Eklat. May mga ganun. Lahat ng mga news outlet, sumabog ang wall ng Facebook.
dahil dyan sa biglaang pag-file ni Pride Henry Teves. Kasi sabi niya, hindi siya interesado because galing na siya dyan. Oo, at habang busy yung Congress sa pagtatago ng kanilang gastusin, so habang busy sila dyan, ginulat sila ni Pride Henry Teves. Biglang nag-file ng Certificate of Candidacy. Unang-una pa lang kasi, sirang-sira na yung diskarte nila. Why? Yung taong ayaw nilang patakbuhin na mas may karapatan na tumakbo doon sa distrito na yun dahil kalaban siya ni Arnie Teves noong pagka-congressman noong 2022, ayaw siyang patakbuhin. So tawag dito, in-expose niya yung yung reason why hindi eligible si Tita Spaghetti, si Mayora Spaghetti, hindi siya eligible dahil nga hindi siya residente ng District 3. Now, in order for you to be eligible, sabi din ng COMELEC, you need to be a resident of that registered resident of that district for 1 full year. Malabo dahil nga bumoto pa siya sa barangay election sa Pamplona. So, imposible na siya ay residente ng second district at the same time residente pa siya ng third district. Saan ka pa? Noong nalingat ang mga congressman, biglang naamoy nila, teka, naaamoy namin yung pabango ng mga Teves Paglingon nila, napipinto yung pagbalik ng mga Teves sa Congress. Abay, syempre, kumbaga, hirap na hirap silang humanap ng paraan para ang Congressman Arnie Teves mawala sa landas nila. Tapos madaling-madali or easy lang na mapapalitan ng panibagong Teves, anong mangyayari sa kanila? Alam naman natin na itong mga Teves ay meron na talagang grudge sa Congress. So itong Congress, habang pinatatatag nila, kumbaga naghahanda na sila sa mga atake sa kanila, ayaw nila na magkaroon ng Trojan horse sa loob. Kaya kung halimbawa mananalo si Pride Henry Teves, magmimistula siyang spy na legal sa loob ng Congress. So, ma-expose ng mga Teves, lalo na nilang ma-expose yung mga kabulastugan dyan sa Congress. Kasi kung ano malalaman ninyo, kung mga nakaraan, ang daming ini-expose ni Arnie Teves na mga kabulastugan dyan sa Congress. Kesyo may mga dala siyang paper bag na punong-puno ng mga kung ano-ano. May namimigay daw na may pila dyan sa Congress na namimigay ng datong. So sayang, kapag nakabalik si Pride Henry Teves, bukod sa siya ay legal na pwedeng maging exposure or magiging exposer or whistleblower ng lahat ng mga kabulastugan nila dyan sa Congress, at the same time, magiging sampal pa to sa kanila kasi kapag kami nanalo na namang panibagong Teves, di ibig sabihin, sampal na sampal yun sa kanila. Kasi ang sinasabi nila nagkaroon pa ng Senate inquiry. Sinasabi nila na mga tarible ang mga Teves. Ang mga Teves ay mga dorobo, sila ay mga warlord. Sila ang nagpapahirap, nagpapakalat ng takot sa Negros Oriental. Tas biglang mahal sila ng mga taga Negros Oriental, nanalo sila sa politika. Hindi mo pwede sabihin na dinaya yan, binayaran. Wala, tinanggalan nila ng kapasidad yung mga Teves magbayad dahil naka-freeze yung kanilang assets. Sabi pa nga ni Pride Henry Teves, problemado nga nila yung mga pang tuition fee ng mga anak nila, yung mga pangpagamot ng kanilang mga magulang. Kasi hindi na nila kailangan ng panibagong kalaban. Imaginein mo by December, so sa January, may bago na silang kalaban. Kung halimbawa nanalo ang Teves, makakabalik kagad yan sa Congress. Tapos pagbalik yan sa Congress, kapag yan tinrabaho nila kagad, pucha, halatang halata na talaga sila. Naniniwala na ang mga tao na itong kaso ni Arnie Teves political talaga. Kasi si Pride Henry Teves, wala siyang kaso. Hindi siya involved sa kaso ng mga digamo. Kaya nga takang-taka ako, bakit nasama yan dun sa listahan ng terorista? Kung terorista yan, di sana kasama siya dyan sa mga kinasuhan sa kaso ng pagpatay kay digamo.
Wala eh. Paano siyang masasama dun sa listahan ng mga terorista? So that being said, mga bossing, gulat na gulat sila at dahil ayaw nila na mangyari yun, ayaw nila na magkaroon ng panibagong kalaban kasi pinire-ready nga nila yung house eh. Dahil alam nila na magiging matindi yung kakaharapin nilang laban against the Dutertes kasi nag-wage sila ng war. Nag-wage sila ng war against the Dutertes and the DDS and the taxpayers. So habang sila ay nagpe-prepare dyan, hindi sila prepared sa laban with another Teves. Imagine ninyo kung mananalo si Pride Henry Teves, tapos nandiyan siya sa loob ng kamara. Paano nila bubulahin si Pride Henry Teves na maging kaalyado nila kung pinatalsik nila yung kapatid niya? So itong mamang to ang magiging kaisa-isang tinik sa lalamunan nila. At hindi nila yon afford sa ngayon. Kasi nga alam nila na magiging matindi yung kampanya laban sa paghingi sa kanila nung listahan na hinihingi or yung tawag din yung audit reports na detalyado na hingi-hingi ng mga taxpayers. So ayaw na nila na magkaroon ng mga panibagong kalaban dahil alam nila na medyo mapapasabak sila hanggang 2023, hanggang 2028. So medyo mahihirapan silang makarecover. Kaya yun, biglang-bigla ang kapangyarihan po kasi mga bossing ng election is nasa Congress dahil position yan na nasasakop nila which is House of Representative, congressman yung posisyon na yun. Sila yung mayroong say whether magkaka-election or hindi. So sabi nila noon magkaka-election. Sabi nila noon nung natanggal si Arnie Teves, magkakaroon muna ng caretaker tapos mag-allocate tayo ng pera para magkaroon ng special elections dyan. So ang tagal-tagal na noon. Biglang-bigla nung nag-file ng certificate of candidacy si Pride Henry Teves kanina, biglang-bigla ilang oras lang ang nakalipas. Nagdeklara na ang COMELEC na canceled na yung eleksyon na gagalapin supposedly sa December 9. Dahil sabi nga niya inabandona na yun. Or ayaw na ng Kongreso. Akala ko ba ang Kongreso ay tagapagtanggol ng konstitusyon, tagapagpatupad, tagagawa ng mga batas? Bakit yung batas binabali nyo? Bakit yung mga deklarasyon nyo binabali nyo? Kung ayaw nyo naman pala magkaroon ng ng election dyan, balik nyo na si Congressman Teves dyan, gawin nyo na ulit congressman. Ito pa ang pinaka-wais, Sabi nga nila, bakit pa tayo maggagambol? Kasi kung hindi sana tatakbo yung mga Teves, dahil mantakin mo, grabe ang paninira nila sa Teves. Sobra yung paninira nila sa Teves. Actually, nag-livestream si Fritz Diaz, galit na galit. Para sa kanya, yung mga media daw at napakarami daw mga vloggers ang pinababango masyado daw yung pangalan ng mga Teves. Sa totoo lang, kung mabaho ang pangalan ng mga yan sa probinsya ninyo, hindi kahit anong pabango ang ibuhos dyan, hindi nababango yan. So, pinakawais sa lahat, hindi pa tayo gumastos ng 74 million, hawak pa natin yung distrito, iwanan na natin na si Speaker Romualdez yung caretaker dyan. Ayan, so ngayon, si Romualdez pa rin ang caretaker, wala silang problema. Hindi nila problema mga Teves. Hindi makakabalik ang mga Teves sa posisyon. Kasi yun lang naman daw Yung sabi nga ni Jojo de Guzman, yun lang naman daw talaga yung gusto nila mawala yung mga Teves diyan sa landas nila para lahat ng kanilang mga mapuputing plano ay may sa katuparan nila. Isang manok nila si Diaz, balita natin sa Amerika. Tapos ito naman si Lady Gaga, si Lady Gamo, mali. Ito naman si Lady Gamo, hindi eligible dahil nga mayor siya ng district ng isang syudad sa District 2. So kung ganon ang mangyayari, maglalaban Arnie Teves, isang mahinang Digamo at saka isang retired colonel. Pucha, sabi siguro nila, naku, delikado yan, hindi mananalo. Hindi tatalunin yan si Pride Henry Teves kasi ang laki ng boto na nakuha niyan nung gobernador Nanalo yan nung gobernador Sa bilangan na una, nanalo yan si Pride Henry Teves So mahihirapan silang talunin ito kung yung kanilang agenda na mahawakan yan nung mga puppet nila talaga naman mapapahiya sila ng bonggang-bongga. Kaya sabi nga nila, better di bali nang magmukha tayong kinain natin yung mga suka natin
Basta ang importante, hindi makabalik ang mga yan. So matotal, ang ending ng istorya, hindi na po matutuloy mga bossing yung eleksyon dyan sa Negros Oriental. Ilang oras matapos ang pag-file ni Pride Henry Teves ng Certificate of Candidacy. Hindi ko alam kasi kung ngayon ang huling filing ng Certificate of Candidacy. Oo, but since sabi ko nga sobrang diktador talaga ng mga nasa Congress. Bakit? Eleksyon, filing na ng Certificate of Candidacy, may mga nag-effort na mag-file ng Certificate of Candidacy, part yan ng demokrasya yung eleksyon. Una sa lahat, wala naman sanang eleksyon kung hindi kayo nagpatalsik ng congressman binoto yan ng mga taga 3rd District ng Negros Oriental, pinatalsik nyo ng ganun-ganun lang Tapos ngayon, bibigyan nyo sila ng tao na hindi naman nila binoto, hindi naman nila kilala, hindi naman alam nung tao na yun kung ano yung mga pangangailangan nila. Kaya grabe, para na talagang nasa diktadorya tayo. Sabi ko nga sa inyo nag-aastang presidente at hari yung speaker ng Congress. Siguro dahil alam niya na yung chance niya na manalo sa pagka-presidente o yung pangarap niya na maging presidente sa Pilipinas napakalabo sa ngayon. Ayan, so special elections in Negros hindi na po matutuloy. Pasok Dante Amento. Ayaw na nilang ituloy ang halalan sa Negros Oriental. Monica, tatlo yung ibinigay na kadahilanan ng ating mababang kapulungan ng Kongreso kung bakit hindi na nga nila gustong itutuloy ang nakataklasan ng special elections dyan sa probinsya ng Negros Oriental. Binanggit ng Kamara ang mga natanggap nilang ulat na may mga nakabinbin pang disqualification cases laban sa mga nanalong kandidato sa Region 7 sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ang patuloy na pagkwestiyon ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. sa pagpapatalsik ng Kamara sa kanya sa pamamagitan ng paghahain ng petisyon sa Korte Suprema. Siguro nga, ang reason din is because kapag nag-special election, magiging mutin academic issue pending before the Supreme Court. But as far as the Comelec is concerned, you cannot question the wisdom of the House of Representatives. It is purely a political question which only the House of Representatives can answer. Alam naman natin si Comelec Chair, kahapon pa tinatanong na siya sir, paano yun? Terorista yun. Wala namang nagsabi na bawal pa Basta ang sa amin, tatanggapin namin pag nag-file ng Certificate of Candidacy. Ilalagay namin sa balota. Ilalagay namin doon sa listahan. Tapos, bahala na ang tao. Kapag halimbawa nanalo yan, di bahala na yung kung sino man, kung Korte Suprema, kung Congress o Senate, yung magsasabi na reinstated siya or what. So katulad nun, sabi rin niya na walang makakapag-question Binanggit din Monica ng Kamara ang pagsasagawa umano ng halalan sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon ay makakaapekto o may negatibong epekto sa peace and order situation sa distrito at mga kalapit na lugar. Hindi sinabi kung ano yung negative impact sa kanila nang galing naman ito, and therefore, alam nyo kasi. Ayun kasi ito ang dahilan nila. Ito ang dahilan nila. Hindi daw po itutuloy muna yung eleksyon kasi baka daw po magkagulo. Hindi itutuloy yung eleksyon, baka magkagulo. Mga congressman, kung magulo po ang eleksyon dyan, sana nabalita na magulo. Hindi ba nga payapa ang Negros Oriental? Walang naitala ni isang problema. Noong barangay and sangguniang kabataan eleksyon, wala. Kung magulo dyan, magulo dyan. Pinipilit nyo kasi na magulo dyan sa probinsya na yan. Hindi naman. Anak ng toklay kayo. Yung Mindanao, doon magulo. Sa Sultan Kudarat. O basta kung saan-saan pa dyan sa Mindanao, doon magulo. Kung doon magkakaroon ng special elections, doon magulo talaga at doon mahihirapan. Doon sobrang gulo. Nung lahat ng mga halos pagpatay nung panahon ng kampanyahan at eleksyon, lahat halos nasa Mindanao. Ilan lang yung numero bilang nung buong Pilipinas. Halos karamihan sa Mindanao. Doon magulo. Diyan sa Abra magulo. Walang naitalang gulo nung barangay and sangguniang kabataan election nung nakaraang linggo lang. Diyan sa Negros Oriental. Ba't ba pinipilit nyo na magkakagulo dyan? Hindi naman nga magulo dyan. Sabi ko nga sa inyo anong meaning ng terorista? Nagkakalat, nagwawahahasik ng takot. Anak ng tokwa, kayo ang naghahasik ng takot Kayo ang gumagawa ng kakatakutan ng mga tao Okay naman sa Negros Oriental Kayo ang nagsasabi na magulo at magkakagulo
Papaano magkakagulo? Wanted na yung mga sinasabi ninyong terror group dyan unless yung mga terror group or yung mga armed groups ng mga ng mga nandiyan pa rin sa posisyon dyan, sila naman talaga yung magulo at nandiyan pa rin sila, kaya ina-assume nyo na magkakaroon ng gulo dyan sa eleksyon kung magkakaroon man. Sabi nga ni Karen ano ngayon kung halimbawa magkakaroon ng eleksyon sa Mindanao, hindi na natin papayagan dahil magkakagulo? So kung hindi na tayo muna pumayag na magkaroon ng eleksyon sa Negros Oriental dahil magkakagulo, so ibig sabihin sa Abra, sa Mindanao, kahit kailan hindi na pwedeng magkaroon ng eleksyon, ganun ba yun? Kasi ang gulo-gulo dyan Kahit nga walang eleksyon, magulo dyan Kaya yun ang hindi natin talaga maintindihan. Sabi ko nga, wala na silang magawang dahilan. Pinipilit ninyo. Ang gulo-gulo dyan, wala naman talaga. Kayo lang ang nagsasabi. Ay nako. So yun ang reason nila That's why hindi na muna tinuloy. Bakit dyan sa Palawan? Bakit dyan sa Palawan namatay yung kanilang congressman na si Hagidorn? Bakit hindi kayo mag-election dyan? Alam nyo ba na ang caretaker sa Palawan doon sa distrito na Inulila ni Hagidorn ay si Speaker of the House Martin Romualdez din? So ano yan, kapag bukas may namatay na naman na congressman, so yung distrito niyan sa'yo na din. Sa susunod na araw mayroong madengge ng mga 10 congressman pa, yung 10 posisyon na yan sa'yo na kaya yung Congress. Isang chismis, sabi niya, nanalo kasi yung mga barangay elections yung mga kapitan na Makatebes. Kaya alam nila, kasi alam nyo naman, sabi ni PBBM, ang trabaho ng mga kapitan ay maghatid ng boto sa mga politiko. Baka masyadong sineryoso ng Kamara. Kaya nung nanalo, sabi sino mga nanalo? Sino kakampi niyan? Galit ba kay Tebes yung mga yan? Hindi, mga kapartido ni Tebes to. Pucha, wala ng eleksyon. Kasi sigurado pag nag-eleksyon, kakampi nila yung mga nanalong kapitan, sigurado sila mananalo dyan. Mukha tayong katawa-tawa niyan. Pasado alauna kaninang hapon ay natanggap ng Commission on Elections o COMELEC and Bank ang resolusyon ng House of Representatives hinggil sa kanilang hiling na hindi na ituloy ang special elections sa 2nd distrito ng Negros Oriental. Agad na ni-refer ng COMELEC sa kanilang law department ang issue. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, Biniwasali, caretaker, kanya rin pondo nun. Naman. Parang mangyayari niyan. 1 for you, 1 for you, 1 for me, 1 for me, 1 for me, 1 for you, 1 for you. Ganun ang hatian. Ganun ang hatian mga bossing ng trabaho. Baka naman kala nyo kung ano na naman yung hahatiin nila yung rekomendasyon ng kanilang law department na kansilahin ang nakatakdasa ng halalan sa December 9, 2023 sa 2nd distrito ng Negros Oriental at itigil ang lahat ng mga ginagawa nilang paghahanda o preparasyon para dito. So we are directing all the regional director of the Commission on Election in the region, the provincial election supervisor of Negros Oriental, including all election officers, to inform all the parties, including all our citizens armed and interest groups and stakeholders na hindi po matutuloy ang eleksyon sa Negros Oriental ngayong darating na December 9. Paliwanag ni Garcia, kinikilala nila yung kapangyarihan ng Kongreso na mag-utos sa pagsasagawa ng halalan. Dagdag pa nito, hindi naman malaki yung kanilang nagastos na sa kanilang mga isinagawang preparasyon. Hindi pa rin nakapag-imprinta ng balota at walang kontrata pang napirmahan para sa procurement ng mga gagamiting election supplies. Aabot sa 75 million pesos. Ayun. So, pero gumastos pa rin kayo. Taxpayers money na napunta sa basurahan. Galit na galit kayo na nagastos ni Inday Sara. Sabi niyo, laki-laki ng perang ginagastos ni Inday Sara sa kanyang trabaho. Taas kayo, nagsayang kayo ng pera diyan sa eleksyon na kayo naman ang may gusto in the first place. Kayo naman ang gumawa in the first place. Kahit na sabihin mong hindi pa tayo gumastos ng malaki, sigurado kung gumasta na tayo dyan, kahit 5 piso lang yan, nasayang pa rin yung 5 piso na yan.